Isang mahusay na matanda na mayroong konting pag-aari doon sa lugar kung saan may konting pag-aari din yung tatay ko. Sabi niya, nakikisama ako, nakikiramdam ako. Pinapagamit-gamit ko yung yung aking karapatan bumoto doon sa korporasyon na yun. Pero kitang-kita ko yung mga buitre. Sabi, buitre, buitre, buitre. Sa ating kasing lipunan, merong buhaya. Naging buhaya siya sa scheme o sa setup ng isang korporasyon. Siyempre kung malaki yung pag-aari mo dun, ikaw yung pinaperceive, ikaw yung tinitignan as buhaya. Kahit na minsan, ang totoo, may buitre lang na naiinggit, mga buitre. Susugatin nila yung buhaya, tapos pag-away-away nila yung mga buhaya, tapos yung mga buhaya, pagsugatan na, sa kanila tutuka-tukain para mamatay. Tapos yung mga buitre na ang magiging buhaya. Ewan ko kung nakukuha nyo yung analogy na ganun. Sa politika, ganun din. Maraming tao ang tutol sa pamumuno ng isang tao. For example, kunwari, magbibigay ako ng example. Yung congressman namin, kunwari, hindi ako natutuwa sa kanya. So, magsasalita ako ng mga masasama tungkol sa kanya. Tapos ako, gusto ko palang maging congressman. Tapos pag naging congressman ako, ganun din ako sa kanya or mas malala pa. Meron kasing sumpa ang bawat pwesto na hindi na paglalabanan ng mga tao. Alam nyo kasi, nakalagay sa Biblia na darating yung panahon na mamumuhay tayo sa, kung di ako nagkakamali, Timothy 1 to 5 ba? Kung di ako nagkakamali. Na ang mga taong naririto ay mga tagapagmahal ng pera at salapi at kapangyarihan, blasphemous, gagamitin ng Diyos sa mga, alam mo yun, bababuyin yung salita ng Diyos, yung pangalan ng Diyos. That is why kung titignan nyo minsan si Pangulong Duterte, dahil siya mahilig siyang pumitik-pitik. He knows that he will be misinterpreted, pero sasabihin, minura niya daw yung Diyos. Alam naman natin na hindi. Dahil pag dito, subukan mumurahin yung Diyos. Ewan ko kung hindi ka magdusa ka agad. Si Pangulong Duterte na tapos niya yung termino niya. Sino mang mambalahura sa pangalan ng Diyos, baka hindi ka na umabot maghapon. Diba? Ang punto ko lang is, bihira yung mga taong may lalim ng isip na unawaan kung sino ba talaga yung maka-Diyos at kung sino ba yung hindi. Maraming tao maririnig ka, nagsisimba, pero sila pala yung buitre. Sisimba-simba. May mga tao na gano'n. Siguro ang challenge sa mga susunod na politiko o kung leader ka man saan man is to be a better version of yourself and to not become yung halimaw na kinamumuhian mo dati. Say for example, yun nga yung example ko, galit ka sa congressman na yun, feeling mo corrupt, naging congressman ka, putang ina, mas corrupt ka pa dun. Tapos maninira ka lang ng tao, di ba? Ganun lang din. So you look at yourselves, you look at kung nasa ang posisyon ka, you look at the whole Philippines, the whole world. Ano ba nangyayari? Ganun lang din. Hindi nagbabago sa larangan ng politika, Duterte lang. Quite possibly, may mga nakikita ako, maybe Vico Soto.
I think Isko Moreno did a very good job sa Maynila. Mga ganon. Ano pa ba? Punta ka sa yung mga dating estudyante na namumuhay sa teacher nila tapos eventually naging mga teacher sila. Anong klaseng teacher sila? Baka ganon din o malala pa. Di natin alam. So, kailangan mong pagsikapan yung hindi ka maging ganon sa taong kinamumuhian mo. O kung sino yung pinapalabas mong masama, tapos malala ka pa dun, mas nakakahiya-hiya ka pa pala dun. Diba? Lalo na kung malalaman yung katotohanan tungkol sa'yo. Kaya, anyway, God bless sa mga bata. Maging mabuti kayo.